97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kasalanan ay kayang pagtakpan ng kasinungalingan. Pero tandaan mo rin na may kasabihan tayo na walang lihim ang hindi nabubunyag. Ikaw, nagawa mo na bang ibintang sa iba ang kasalanan mo? Dear Papa Dudut, may oras sa buhay natin na kapag nakakagawa tayo ng isang pagkakamali, ay gusto nating pagtakpan yon para hindi tayo mapahamak. At sa takot natin na mabuko sa ginawa nating pagkakamali, ay maghahanap tayo ng ibang tao na pwedeng pagbuntungan nito. Isang magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clara, 38 years old at isang housewife at nakatira ngayon dito sa Malabon. Matagal niyo na po akong listener, Papa Dudut. Sa umaga, sa tanghali at sa gabi ay wala po talagang lipatan. Solid kaming Barangay LS dito sa amin. At ang Barangay Love Stories ang pinaka-paborito kong programa sa lahat. Dahil sa ganda ng mga kwento ng inyong mga letter sender at sa galing na rin ng inyong mga aktor at sa inyong pagbabasa. Naiiyak talaga ako tuwing tanghali. Papa Dudut, matagal ko na rin pong gustong magpadala ng sulat ko. Pero ilang ulit ko po muna itong pinag-isipan. Dahil isa ito sa masasabi ko na hindi magandang parte ng buhay ko. Kaya naman ngayon pa lamang po ay sasabihin ko na marami akong binago na pangalan at lugar sa ibabahagi kong kwento. Para na rin sana maitago at maproteksyonan ang aking sarili at pamilya. Medyo maselan at sensitibo po kasi ang kwentong ibabahagi ko sa araw na ito. Pero ang lahat po ng mga pangyayari sa sulat ko na inyong mababasa ay totoong nangyari sa buhay ko. Papa Dudut, solong anak lang ako ng daddy ko at masasabi ko na lumaki po talaga ako na medyo spoiled dahil lahat ng gusto ko ay nasusunod. Lalo na kapag material na bagay ay ibinibigay niya sa akin. Maaga rin kasi akong naulila sa mami ko. Kaya naman mag-isa na lamang si daddy na pinaparamdamang pagmamahal sa akin bilang isang magulang. At dahil medyo spoiled nga po ako ay aaminin ko na hindi rin masyadong naging maganda ang ugali ko noon, Papa Dudut. Pasaway ako sa bahay, school at sa church namin. Bawal po kasi sa religion namin ang mag-boyfriend kapag wala pa sa tamang edad. O kaya ay hindi naman kasapi ng aming relihiyon. Pero mula high school hanggang college ay nakailang boyfriend na po ako. Siyempre lahat yun ay patago at hindi alam ng daddy ko. May mataas kasi siyang katungkulan sa simbahan namin at ayoko na masira ang pangalan niya ng dahil lang sa akin. Kaya naman lahat ng kalokohan ko ay ginagawa ko ng palihim. Nakakaantok naman. Uy Clara, bakit nandito ka pa sa simbahan? Hinihintay ko pa kasi si Daddy. Kinakausap pa siya ni na pastor sa opisina. Nako, mukhang matagal pa yan. Oo nga eh. Naiinip na nga ako. Ikaw, bakit pala nandito ka pa rin? Kami kasi yung naka-assign ngayon sa pagbabalot ng mga pagkain at damit na idodonate doon sa churchmates natin na nasunugan. Inaantok na rin ako doon sa loob kaya tumakas muna ako. Parehas pala tayo eh. Nakakatamad naman kasi talaga dito sa simbahan natin. Wala man lang pogi para bigyan tayo ng inspirasyon para sipagin na umattend ng mga church service. Speaking of pogi, hindi mo pa siguro nakikilala si Nelson. Nelson? Sino yun?
Bago lang yun dito sa church natin, pero matagal na siyang kasapi ng relihiyon natin. Galing kasi silang mag-ina sa probinsya at kalilipat lang dito sa lugar natin. Okay, so anong meron sa kanya? Kasi 'di ba naghahanap ka ng pogi dito sa church? Naku, Clara, pag nakita mo yung si Nelson, sisipagin ka ng umattend lagi ng mga service natin. Talaga lang ha? Baka mamaya mukhang paalang yung Nelson na yan. Uy, Lori! Nandiyan ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap dun sa stockroom ni na tita kasi bigla ka raw nawala. Ano kasi? Eto kasing si Clara may tinatanong tungkol sa isang subject nila sa school. Sabi ko nga i-email na lang niya sa akin mamaya. Oo nga pala Clara, ito si Nelson, yung bagong churchmate natin dito. Nelson, si Clara, best friend ko. Nice to meet you, Clara. Ganon din ako, Nelson. Alam mo, totoo pala yung sinasabi ni Lori kanina tungkol sa'yo. Ano yon? Nagwapo ka raw sa malapitan. Uy, wala akong sinabing ganyan ah. Palabiro ka pala, Clara. Sige na, babalik na ako sa stockroom. Lori, sumunod ka rin doon ha? Oo, pakisabi kina tita na pabalik na rin ako. Makakarating. Balik muna ako doon. Bye. Grabe, Lori! Ang gwapo pala talaga ng Nelson na yun. Sabi ko naman sa'yo Kaya lang medyo suplado yan kasi solong anak lang. Tapos sila lang ng nanay niyang magkasama. Ang alam ko pa, working student siya. Tapos active pa dito sa mga service at activity ng church natin. Kaya ayan, medyo seryoso talaga sa buhay. Alam mo yan talaga yung mga tipo kong lalaki Yung kunwaring suplado at seryoso pero nasa loob naman ng kulo. Talaga ba? Kaya lang mukhang hindi ka type Kita mo nga hindi man lang nakipagkamay sa'yo. Nahihiya lang yun pero ramdam ko na type niya rin ako. Gusto mo magpustahan pa tayo In 1 month, boyfriend ko na yung si Nelson. Sige ba? Pupusta ako ng 1,000. Hindi ka papansinin yan. Aba, wala kang kabilib-bilib sa akin ha. Makukuha ko rin kaagad yung Nelson na yan, makikita mo. Magiging boyfriend ko rin yan. Ha? Papadudot mahilig talaga ako sa gwapo. Lalo na yung maganda ang mga mata. At ang pinaka gusto ko sa lalaki bukod sa itsura ay ang pagiging suplado nila at medyo seryoso sa buhay. Hindi naman kasi sa pagyayabang papadudot pero masasabi ko na isa akong babae na sinuwerteng makakuha ng magandang mukha at pangangatawan. Matangos ang ilong ko. Bilugan ang mga mata. Maganda ang ngipin at makinis ang kutis ko. May ilang beses na rin akong sumali sa mga beauty pageant noon at madalas naman akong nananalo. Kaya mataas ang confidence at paniniwala ko na maganda talaga ako physically. At nagiging challenge talaga para sa akin kapag may isang lalaki na hindi ako pinapansin. At tama po si Lori, papadudot. Nang makilala ko noon si Nelson ay naramdaman ko na parang hindi siya masyadong attracted sa akin. Kaya naman lalo ko siyang nagustuhan. Yung itsura niya kasi talaga ang type na type ko. Matangkad, medyo matipuno ang pangangatawan at maayos din kung manamit siya. Idagdag pa na matangos din ang ilong niya at maganda talaga ang mga mata niya. Kaya naman gustong gusto ko talaga na siya ang maging boyfriend ko noon. Hindi lang dahil sa pustahan namin ni Lori. Kung hindi dahil parang na love at first sight ako kay Nelson ng araw na yon. Nax! Anong masamang hangin ang umihip sa'yo at naisipan mong tumulong ngayon sa pagre-repack nitong mga dilata at bigas dito sa likod ng simbahan? Wala lang. Ayoko lang umuwi ng maaga kaya nagpaiwan ako kay daddy dito. Ayaw mo lang umuwi ng maaga? O may pagpapakyutan ka lang dito? Wala no. Bawal na bang maging masipag paminsan-minsan? Sus! Para namang hindi kita kilala. Alam ko na yung mga galawan mo, Clara.
Lalo na at mag-iisang linggo na pero hindi ka pa rin pinapansin ni Nelson. Anong hindi? Close na kaya kaming dalawa? Close ba yun? Ni hindi ka nga niya tinitignan man lang kapag nasa loob tayo ng simbahan? Siyempre, nahihiya lang yun. Ang tingin ko kasi talaga sa kanya, alam mo, mahiyain siya at may pagkatorpe. Okay, sabi mo eh. O teka, ayan na si Nelson, papalapit na dito. Oh, Lori. Akala ko may lakad ka ngayon. Na-cancel eh, kaya tumutulong na lang ako dito kay na mama. Lumabas lang siya saglit kasi bibili daw ng makakain natin. Mabuti na rin yung nandito ka para maaga nating matapos to. Hi Nelson, good morning! Nandito rin ako, katabi ni Lori. Good morning, Clara. Mabuti at naisipan mo ngayong tumulong sa pag-aayos nitong relief goods na ipamimigay natin sa nasalanta ng bagyo. Nako, palagi naman akong tumutulong dito. Hindi lang talaga ako nakakapunta ng mga nakaraang araw dahil busy ako sa school. Pero madalas talaga ako dito, lalo na't kasama sa mga nag-aayos ng lahat ng to ang daddy ko. Oo nga eh. Narinig ko na isa raw siya sa may idea na gawin ang pamimigay ng relief goods na to. Yung daddy ko kasi, palaging may magandang plano para sa ikabubuti ng kapwa natin. Kahit nga hindi nating member dito sa simbahan, palagi pa rin niyang tinutulungan eh. Maawain kasi yun. Siya nga rin ang palaging kinakausap ni Pastor at kinukuhanan ng idea kung paano pa tayo pwedeng makatulong sa ibang tao. Sa tingin ko nga, sa kanya ko rin naman ang kabaitan at kasipagan ko. Ang sabi kasi niya, mataray daw ang mommy ko nung nabubuhay pa siya. Eh hindi naman ako mataray at suplada, kaya siguro lahat ng lambing at pait ko sa katawan, kay daddy ko talaga nakuha. Clara, excuse me lang ha. May gagawin lang muna ako sa labas. Naalala ko kasi na may nakita akong mga kahon doon na walang laman. Aayusin ko muna since nandito naman na kayo at nagre-repack ng mga delata. Sige. Pero bumalik ka kaagad ha. Oo, kapag natapos ko kaagad yon. O siya, labas muna ako ha. Okay. Nako, Clara, mukhang matatalo ka ngayon sa pustahan natin ah. Anong matatalo? Wala pa nga akong ginagawa eh. Halata naman kasi eh, hindi ka talaga type ni Nelson. Pakipot lang yun. Makikita mo, bibigay din yun at magiging boyfriend ko siya. Diyan naman talaga ako bilib sa'yo eh, sa taas ng confidence mo sa sarili mo. Basta hindi ko talaga siya titigilan hanggat hindi ko siya nakukuha. Wala pa yatang lalaki ang dumidedma sa beauty ko. Bigyan mo lang ako ng ilang linggo pa. May in love din yung Nelson na yan sa akin. Papadudod sa lahat ng lalaking pinagpakitan ko noon, nayaaminin ko na kay Nelson talaga ako pinaka nahirapan. Oo, pinapansin at kinakausap naman niya ako pero saglit lang talaga at palagi pang malamig ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko alam kung hindi niya lang ba talaga ako type o baka nagpapakipot lang talaga siya sa akin. Kaya naman umeffort talaga ako para mapansin niya. Kung noon ay isang beses sa isang linggo lang kung pumunta ako sa simbahan namin. Naging madalas na po yun mula na nga nang makilala ko si Nelson. Tumutulong ako sa ibang gawain ng church namin kagaya ng community service at pagpunta sa mga bahay ng iba naming churchmates para sa mga munting pagtitipon. Nagpa-practice din ako sa mga activity na hindi ko talaga ginagawa dati dahil naiinip ako sa mga yon. Sobrang active po kasi talaga ni Nelson sa mga church activity namin at yon ang nakikita kong paraan para magkalapit kaming dalawa. Dahil nga sa effort ko, papadudot ay nagawa kong malaman sa ibang mga churchmate namin ang mga bagay-bagay tungkol kay Nelson. Nalaman ko na nag-iisang anak lang din pala siya at matagal nang patay ang tatay niya. Kaya tanging nanay na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Nalaman ko rin na masipag pala talagang tao si Nelson dahil bukod sa mga church activity, pag-aaral at pagtatrabaho ay siya lang din ang nag-aalaga sa nanay niya na medyo mahina na dahil sa sakit nito sa kidney. Doon ako lalong humanga sa kanya, papadudot.
At doon ko rin naramdaman na gusto ko talaga siyang maging boyfriend. Ako pa naman yung tipo ng babae na hindi susuko hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko, mapabagay man o tao. Papadudot, ilang 3 linggo na noon ang nakalipas mula nang makilala ko si Nelson, pero wala pa ring pagbabago sa closeness naming dalawa. Medyo malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin at hindi pa rin siya gaanong kasweet kapag nag-uusap kami. In short ay mukhang hindi pa rin talaga siya interesado para sa akin. Kaya umisip pa ako ng ibang paraan na pwede kong gamitin para maging mas close kaming dalawa. Isa sa mga bagay na nalaman ko tungkol sa kanya ay ang pagiging mahilig niya sa music at sa mga bata. Kaya naman sinabi ko kay Nelson, Papadudot, na magkakaroon kami ng mini event sa bahay namin para sa mga batang lumaki sa bahay ampunan. Nakita ko ang tuwa at excitement sa mga mata ni Nelson, lalo na nang itanong ko sa kanya kung pwede ba siyang tumugtog at kumanta sa event na yon. Hindi naman niya tinanggihan ang invitation ko, Papadudot. Nag-thank you pa siya kasi matagal na raw siyang hindi nakakatugtog sa isang event. Sobrang excited na raw niya at sana daw ay mapasaya niya ang mga bata. Ang hindi niya alam, Papadudot, ako naman ang nananalangin noon na sana ay mapasaya niya ako kapag nasolo ko na siya sa bahay namin. Araw pa naman ang Sabado yon at buong araw nawala si Daddy sa bahay dahil may lalakarin siya sa trabaho niya. Kaya ang naisip ko noon ay buong araw ko rin na masusolo si Nelson sa loob ng bahay namin. Nako, Clara, mag-ingat ka dyan sa kalokohan mo ah. Alam mo naman na bawal sa church natin na may makitang magkasama na lalaki at babae sa loob ng isang bahay na walang ibang kasamang magulang. Oo, sinisigurado ko rin naman na kapag ganitong oras, busy ang mga kapitbahay namin kaya walang pwedeng gumawa ng chismis sa amin ni Nelson. Naku Lori, nandito na pala si Nelson. Nakita ko rito sa may bintana namin na siyang nagbukas ng gate. Tawagan na lang kita mamaya. Bye! O sige, good luck sa'yo. Bye! Clara? Tao po. Oh Nelson, ikaw na pala yan. Kanina pa kita hinihintay eh. Sorry ha. Sinamahan ko kasi muna si nanay sa treatment niya bago ako bumiyahe papunta dito. Ayos lang. Lika, pasok ka. Wala pa pala ang mga bata dito sa bahay niyo? Akala ko bago magtanghalian magsisimula ang event. Papunta na sila. Medyo malilate lang din. Samahan mo pala muna ako sa kwarto. May kukunin lang ako doon. Ha? Baka pwedeng mamaya mo na lang kunin. Ano ka ba? Wala naman akong gagawin na masama sa'yo. Nandun kasi ang piano ko. Hindi ko kayang buhatin kung mag-isa lang ako. Okay. Sige. Ang laki pala ng kwarto mo. Saan ba dito nakalagay ang piano mo? Bakit sinarado mo yung pinto? Clara, sandali lang. Itigil mo nga yung paghalik mo sa akin. Ikaw naman, Nelson. Napakapakipot mo. Hayaan mo na nga lang ako sa ginagawa ko. Alam mo, lalabas na ako. At mabuti pa siguro kung umalis na rin ako dahil parang wala namang event na mangyayari dito sa bahay niyo eh. Eh di tayo na lang ang gumawa ng event dito sa kwarto ko. Clara, sandali nga. Pwede bang itigil mo na yung ginagawa mo sa akin? Mali to eh. Clara, nasan ka? Nakapag-almusal ka na ba? May dala akong pagkain dito. Si Daddy? Hindi pwede to. Dapat mamaya pa siya uwi ah. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Lalabas na ako ng kwarto mo at sasabihin ko sa kanya lahat ng kalokohan mo na to. Hindi! Hindi ka lalabas! Nelson, tama na! Ayoko sabi! Bitawan mo ako! Clara, ano ba yung sinasabi mo? Bakit pinupulit mo yung damit mo?
Lintik na! Anong ginagawa mo sa anak ko? Sir, wala po akong ginawa na kahit ano kay Clara. Magpapaliwanag po ako. Wala po akong... Papatayin kitang hayop ka! Papatayin kita! Daddy, tama na po! Bitawan niyo na po si Nelson! Baka mapatay niyo siya! Papadudod sa sobrang takot ko po na mahuli kami ni Daddy at malaman niya ang tungkol sa kalokohan na gusto kong gawin kay Nelson ng araw na yon, ay bigla na lamang po akong nagsisigaw at sinira ang suot kong damit upang palabasin na may ginawang masama sa akin si Nelson. Kaya nang pumasok si Daddy at makita niya na nasa sahig na ako ng kwarto at sira-sira ang damit ko, ay agad niyang sinugod si Nelson, Papadudot, at halos mabugbog niya ito. Mabuti na lamang po at may pumasok na kapitbahay namin at kaagad na napahinto si Daddy sa ginagawa niyang pananakit kay Nelson. Papadudot, bawal po kasi talaga sa relihiyon namin ang makita na magkasama ang isang babae at lalaki sa isang kwarto, lalo na kung hindi pa sila kasal. At malaking kahihiyan kapag nalaman ng tao na ako mismo ang nagpapunta kay Nelson sa bahay namin. Kaya naman nawala na po talaga ako sa maayos na pag-iisip ng mga oras na yon at gumawa na lamang ako ng kwento. Medyo mahigpit din po ang relihiyon namin sa mga ganitong klase ng pangyayari. Hindi namin ito basta-basta pinapaalam sa pulis o iba pang mga kinakaukulan. Kaya ang ginawa po ng kapitbahay na kasapi din namin sa aming relihiyon ay tumawag sa ibang kasamahan namin sa simbahan upang sunduin kami. Iyak po ako ng iyak ng mga oras na yon, Papadudot. Hindi dahil sa takot kung hindi dahil sa guilty at kahihiyan sa mga nangyari. Nakita ko kasi ang mukha ni Nelson na may bahid ng dugo at malaking pasa dahil sa mga suntok ni Daddy. Nakita ko ang galit sa mga mata niya sa talas ng tingin niya sa akin. Alam ko, Papadudot, at ramdam ko na galit siya sa akin ng mga oras na yon. Lalo na nang magkaharap-harap kami sa opisina ng pastor ng aming simbahan. Nelson, tinawagan mo na ba ang nanay mo? Opo, Pastor. Pero baka hindi pa po siya makapunta kaagad dahil mahina pa po ang katawan niya. Kaka-dialysis lang po kasi sa kanya kanina, kaya hirap pa po siyang makakilos. Pero sa ganitong pangyayari, alam mo naman na kailangan niyang makarating, di ba? Opo, pero sana po maintindihan niyo na may sakit si nanay, kaya nga hindi rin po siya masyado nakakapunta sa mga church service natin. Kung ganon, ipapasundo ko na lang siguro siya sa mga kasamaan natin. Kahit naman ipakausap mo sa amin ang nanay ng rapist na yan, Pastor, hindi pa rin magbabago desisyon ko na ipakulong siya. Sir, wala nga po akong kahit na anong ginawang masama sa anak niyo. Napakasinungaling mong hayop ka! Huling-huli ka na sa akto, tumatanggi ka pa! Tama na yan. Mamaya na tayo magtalo-talo kapag nandito na ang nanay ni Nelson. Ngayon, gusto ko munang marinig mula kay Clara ang nangyari sa loob ng bahay ninyo. Clara, paano ba talaga nakapasok si Nelson hanggang sa loob ng kwarto mo? Clara, please, sabihin mo ang totoo na wala akong kasalanan. Tumahimik ka dyan! Kung hindi, sasamahin ka talaga ulit sa akin! Sandali lang! Sandali lang! Si Clara ang tinatanong ko at boses niya lang ang gusto kong marinig ngayon. Clara, sabihin mo kung ano talaga ang nangyari bago makapasok ng kwarto mo ang daddy mo. May kumatok po kasi sa pinto ng bahay namin. Nang buksan ko po, nakita ko na si Nelson pala ang bisita namin. Akala ko si Daddy ang pakay niya kaya sinabi ko po kaagad na nawala si Daddy doon at may pinuntahan. Hindi ko naman po talaga siya dapat papapasukin pero tinulak niya po ako. Hinila niya ako papasok sa loob ng bahay at papasok ng kwarto. At doon po, doon niya po sinimulang sirain ang damit ko. Clara, alam mo hindi totoo yung mga sinasabi mo. Please naman. Wala akong kasalanan sa'yo. Wala akong kahit na anong ginawa sa'yong masama.
Parang awa mo na, Clara. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Hindi kita sinaktan. Ikaw mismo nagpapunta sa akin sa bahay niyo. Ayup kang rapist ka! Huwag mong ginagawa sinungaling anak ko! Tama na yan! Igalang nyo naman ang opisina ko. Mabuti pa, Nelson, lumabas ka muna. Mamaya na lang tayo mag-usap kapag dumating na ang nanay mo. Pero Pastor… Ang sabi ko, lumabas ka na, di ba? O gusto mo tumawag na ako ng pulis para tuluyan ka ng makulong? Sige po, Pastor. Lalabas na po ako. Ngayong wala na si Nelson, tatanungin ulit kita, Clara. Totoo ba ang lahat ng mga sinabi mo? Opo, Pastor. Totoo po ang lahat ng sinabi ko. Pinagtangkaan po talaga ako ng masama ni Nelson. Matagal mo na bang alam na may pagtingin siya sa'yo? Dati ko pa po nararamdaman na may gusto siya sa akin. Pero iniiwasan ko lang po siya. Hindi ko nga po alam kung paano niya nalaman ang address ng bahay namin. Kaya nagulat po talaga ako nung mapagbuksan ko siya ng pinto kanina. Hindi ko talaga palalampasin ang pangyayaring ito. Idedemanda ko ang Nelson na yan. Sisiguraduhin ko na mabubulok yan sa bilangguan. Kahit ikamatay pa ng nanay niya. Baka naman pwedeng pag-usapan na lang natin to. Malaking kahihiyan at iskandalo to sa reliyon natin. Maaari naman silang bigyan ng parusa ng simbahan natin. Sila? Sino pong sila, Pastor? Si Nelson at ang nanay niya. Anumang kasalanan ang nagawa ng anak ay pananagutan din ng magulang dahil sa kanilang kapabayaan. Kaya sa mga ganitong klase ng pagkakasala, dapat na dalawa silang maparusahan. Papa Dudut, pinangatawanan ko na talaga ang kwento ko na pinagtangkaan ako ng masama ni Nelson sa sariling bahay ko. Sobrang nakaka-guilty lalo na sa part na nalaman kong hindi lang si Nelson ang pwedeng maparusahan ng simbahan namin kung hindi pati na rin ang nanay niya. Pwede silang mapatalsik sa aming relihiyon o sa lugar namin. Ang parusa ay nakadepende sa mga taong may mataas na katungkulan sa simbahan namin. Pero ganun pa man ay nagsampa pa rin ang kasong attempted rape si Daddy kay Nelson. Kaagad pong nadakip si Nelson at nakulong. At habang nasa presinto kami, Papa Dudut, ay nakilala ko ang nanay ni Nelson. Payat na payat ito at halata sa kanya na mahina nga ang kanyang katawan kagaya ng sinasabi ni Nelson kay Pastor. Nakiusap siya sa amin ni Daddy na iatras namin ang demanda. Umiyak at nagbakaawa ang nanay ni Nelson habang paulit-ulit na sinasabi na hindi masamang tao si Nelson. Alam ko naman yon, Papa Dudut. Sa maikling panahon na nagkakilala kami noon ni Nelson, ay naramdaman ko na may mabuti siyang puso. Pero hindi ko kakayanin ang kahihiyan na pwede kong harapin at ang masira ang pangalan ni Daddy sa oras na aminin ko sa kanila ang katotohanan. Kaya naman nangako ako noon sa sarili ko na walang ibang makakaalam na kasinungalingan lang ang lahat ng sinasabi ko sa kanila. Papa Dudut, mabilis na kumalat sa simbahan namin ang nangyari sa bahay. Nagkaroon din ito ng iba't ibang version ng kwento. Na matagal ko na raw palang stalker si Nelson at napansin daw nila na palagi itong nakatingin sa akin sa mga church service namin. Na siguro daw ay may lahing baliw sina Nelson kaya niya nagawa ang pagtangkaan ako ng masama. Karma daw ang nangyari sa pagkakakulong kay Nelson dahil masamang babae daw ang nanay niya. At marami pa akong iba't ibang version na narinig, Papa Dudut. At halos lahat ng yon ay puro kasiraan kay Nelson. Dahil matagal na nga kami sa lugar namin at kilala si Daddy na may mataas na katungkulan sa simbahan, ay mas pinaniwalaan nila ang kwento ko. Wala ako halos narinig na kumampi kay Nelson. Lahat sila ay galit na galit din kay Nelson na parabang sa kanila ito may ginawang kasalanan. Inayaan ko lang ang lahat ng mga naririnig ko. Wala na akong ibang sinabi sa kanila, Papa Dudut, kagaya ng payo ng pastor namin. Hindi ko na rin tinama pa ang iba't ibang version ng kwento na alam nila. Dahil ang mahalaga para sa akin ng mga oras na yon
ay manatiling malinis ang pangalan namin ni Daddy sa simbahan namin. Uy Clara, buti naman nakapunta ka dito sa church natin. Oo nga eh. Hindi rin muna kasi ako pinapalabas ni Daddy ng bahay namin. Hindi nga rin muna niya ako pinapapasok sa school. Ganun ba? Ang tagal din nating hindi nakapag-usap eh. Pero kumusta ka na? Mas maayos na kaysa nung nakaraang mga araw. Mabuti naman kung ganun. Pero Clara, totoo ba yung nangyari? Hindi ko na kasi alam kung ano yung totoo sa mga kwento na naririnig ko eh. Ang daming version eh. Pero alam mo, nagigilty ako kasi dapat talaga hindi ko na pinakilala sa'yo si Nelson. Kung alam ko lang na may pagkamanyakis pala yung lalaking yun, hindi na ako nakipagpustahan sa'yo. Hindi naman kasi halata sa kanya na masamang tao siya eh. Uy, ba't ka umiiyak? Nahihirapan pa rin kasi ako hanggang ngayon eh. Pakiramdam ko, gabi-gabi akong pinabangungot ng dahil sa nangyari sa bahay. Sorry, hindi ko na siguro dapat tinanong pa. Alam ko naman na mahirap talaga sa iyo yung nangyari. Na-trauma ka sa ginawa ni Nelson sa'yo. Hayop pala yung lalaki na yun, napakamanyak. Mabuti na lang talaga't nakulong na siya. Ayos lang. Huwag ka mag-alala. Ang totoo, nagigilty lang kasi talaga ako hanggang ngayon eh. Guilty? Bakit naman? Kasi Lori, hindi naman talaga masamang tao si Nelson eh. Mali ang iniisip ng iba sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lori, ako yung may kasalanan dito kung bakit nakulong si Nelson. Inosente talaga siya. Teka, naguguluhan ako eh. Magtapat ka nga sa akin, Clara. Ano ba talagang nangyari ng araw na yun? Lori, hindi talaga ako pinagtangkaan ng masama ni Nelson. Dapat kasi hahalikan ko lang siya noon para maakit ko siya at mapaamin na gusto niya rin ako. Kaya lang biglang dumating si Daddy. Tapos nagpanik na ako kaya nagsisigaw na lang ako. At umarte na may ginagawang masama sa akin si Nelson. OMG, Clara! Paano mo nagawa ang bagay na yun? Nagpanik na nga ako eh. Natakot ako. Ayoko mapagalitan ako ni Daddy tsaka ayoko masira ang pangalan namin dito sa church natin. Kaya nagsinungaling ka't gumawa ka na lang ng kwento? Alam mo ba na dahil sa ginawa mo, pabalik-balik ngayon sa ospital ang nanay ni Nelson? Lalo siyang nanghihina at lalo silang nababaon sa utang dahil sa paghahanap ng nanay niya ng pera sa pampiyansa para kay Nelson. Kaya nga lalo ako nagigilty. Sinabi ko na nga rin kay Daddy na iatras na namin ang kaso at hayaan na lang sina Pastora magparusa kay Nelson. At hahayaan mo talaga na parusahan nila si Nelson? Kahit wala naman siyang kasalanan? At least hindi siya makukulong. Ang tibay naman ng sikmura at konsensya mo, Clara. Naghihirap na nga yung mag-ina na yun tapos lalo mo pang pahihirapan ang buhay nila? Anong klaseng pag-iisip meron ka? Huwag ka na magalit sa akin, Lori. Alam ko naman na kasalanan ko talaga lahat to eh. At hindi na talaga kinakaya ng konsensya ko kaya sinabi ko na sa'yo ang totoo. Hindi ko kailangan na kampihan mo ko dahil ako talaga ang masama dito. Pero ang gusto ko lang, makinig ka sa akin. At itago mo lahat ng mga nalaman mo. Ano pa bang magagawa ko? Ayoko rin namang madamay pa sa gulo na to. Pero please lang, Clara. Pakiusapan mo naman ng daddy mo na iatras ng demanda kay Nelson. Kahit yun na lang ang magawa mo. Dahil hindi mo alam ang hirap na pinagdadaanan ng nanay niya ngayon para lang makahanap ng perang pampiyansa sa kanya. Papadudot, may konsensya naman po ako kahit papaano. Kaya nga po gabi-gabi akong hindi nakakatulog noon dahil sa nangyaring yon.
Gabi-gabi rin po akong umiiyak dahil hindi ko maitama ang mali ko. Hindi ko magawang sabihin sa lahat ang totoong nangyari. Pero pinipilit ko pa rin na pigilan ang sarili ko na aminin ang katotohanan. Ang nasa isip ko kasi noon, Papa Dudut, alam ko na makukonvince naman ni na pastor at iba pa naming churchmate si Daddy na iatras ang demanda. Ayaw talaga kasi ng gulo o iskandalo ng relihiyon namin. Anumang hindi pagkakaunawaan, sakitan o masamang pangyayari, krimen man o hindi, hanggat maaari ay inaayos ng mga pastor sa amin o kung sino mang may mataas na katungkulan sa simbahan. Pagkakasunduin ang dalawang involved sa gulo at paparusahan nila ang dapat na parusahan. Hanggang sa makalimutan na nga ng lahat ang pangyayaring yon. Ganon po ang gusto ko na mangyari, Papa Dudut. Na iatras na ni Daddy ang demanda kay Nelson at hayaan na lamang ang simbahan na magparusa sa kanya sa kasalanan na hindi niya ginawa. Sigurado naman kasi ako na hindi kasing bigat ng parusa sa bilangguan ang ibibigay na parusa ng simbahan namin kay Nelson at sa nanay niya. Alam ko na inosente talaga siya pero hindi ko kaya na sirain ang pangalan ko para lamang malinis ang pangalan niya. Kaya eto lang ang tanging paraan na nakikita ko noon para matulungan siya. Ang i-convince si Daddy na iatras na namin ang demanda laban kay Nelson. Kahit papaano rin, Papa Dudut, ay nakahinga na nga ako ng magaan. Noong nalaman ko na pansamantalang nakalaya si Nelson dahil sa piyansa na ibinayad ng nanay niya. Ang balita ko nakalabas na raw ng kulungan ng hype na Nelson na yon. Narinig ko rin po yan sa simbahan kanina. Lintik talaga. Dapat hindi siya tinulungan ng ibang kasapi natin sa simbahan eh. Sigurado kung sila nag-abot ng pera para makaipon ng pampiyansa ang nanay ng Nelson na yon. Mabait naman po ang nanay ni Nelson, Daddy. Kaya po siguro marami ang tumulong sa kanya para makaipon ng sapat na pera. Anong mabait? Eh yun din naman ang sabi nila kay Nelson nung bago pala siyang umati sa simbahan natin ah. Kunwaring maamong tupa ang mukha at kilos. Demonyo naman pala ang budinong hayop na yon. Daddy, kinausap nga po pala ako kanina ni Pastor. Ano na naman sinabi niya sa'yo? Tungkol pa rin po sa nangyari dito sa bahay. Huhulaan ko. Gusto niyang kumbinsihin mo ako na i-atras natin ang demanda kay Nelson. Tama ba? Opo, Daddy. Ganon nga po. Alam mo, hindi ko maintindihan ang pastor natin na yan eh. Gusto niya ng katahimikan sa simbahan at relihiyon natin. Pero hindi niya naman maitama ang mali na ginagawa ng mga kasapi natin sa simbahan. Pero hindi po ba may nakalaan naman po silang parusa para sa mga kasapi na nagkasala? Oo nga! Pero sa ginawa ng hype na Nelson na yun sa'yo, hindi ko aayaan na sila magbigay ng mababaw na parusa. Pero Daddy, mukha naman pong tama si na Pastor. Para sa ikatatahimik nating lahat, bakit hindi na lang po natin iatras ang demanda kay Nelson? Bakit ko naman gagawin yon? Parang sinabi mo na rin na hayaan ko na lang siya nasaktan at gawin ka na masama. Ikaw pa na nag-iisang anak ko? Kaya kahit ilang pastor pa ako mausap sa akin, hindi na magbabago ang desisyon ko, Clara. Dahil gusto kong makitang nabubulok sa bilangguan ng hype na Nelson na yon. Daddy, ako na po yung nakikiusap. Iatras na lang po natin ang demanda sa kanya. Ano ba yung sinasabi mo, Clara? Ginawan ka na nga na masama ng lalaki na yon. Tapos ang gusto mo pa, hayaan natin siyang makalaya na lang at muli magpasarap sa buhay niya. Eh kung gawin niya ulit yun sa ibang babae. Mabuting tao po si Nelson. Kung mabuting tao siya, hindi kanya pagtatangkaan na masama. Hindi niya naman po talaga ako pinagtangkaan ng kahit na ano. Wala po siyang ginawa na kahit anong masama sa akin. Teka nga, linawin mo nga yung sinasabi mo, Clara. Daddy, nagsinungaling po ako sa inyo. Lahat po ng sinabi ko na nangyari, gawa-gawa ko lang. Hindi totoong pinagtangkaan kanyang pagsamantalahan dito sa loob ng pamamahay natin? Oo po. Ako po talaga nagpapunta sa kanya dito. Tapos bigla po kayong dumating. Nataranta po ako at natakot. Kaya po sumigaw na lang ako at nagpanggap na ginagawa ng masama ni Nelson.
Daddy, wala po talagang kasalanan si Nelson. Inosente po siya. Iatras na po natin ang demanda sa kanya, please. Hindi! Hindi natin gagawin yan! Pero Daddy, wala po talaga siyang kasalanan. Aaminin ko na lang po ang totoo sa kanilang lahat. Sasabihin ko po na nagsinungaling ako at aakuin ko na lang lahat ng kaparusahan na dapat sa kanila ng nanay niya. Yan ang hindi mo gagawin, Clara. Dahil alam mo kung anong pwede mangyari sa pangalan natin kapag nalaman nila ang totoo. Alam mo kung ano ang pwedeng mawala sa atin. Kaya ito ang tandaan mo. Wala kang kahit na sinong pagsasabihan ng tungkol sa bagay na yan. Wala! Dahil kapag lumabas ang totoo, itatakwil talaga kita bilang anak ko. Papadudot siguro nga ay nagmana talaga ako sa daddy ko. Pareho kami na gustong ingatan ang aming imahe at pangalan sa ibang tao. Yung kahit makatapak o makapanakit na kami ng iba ay ayos lang. Basta nananatiling malinis ang pangalan namin sa paningin at pandinig ng iba. Sa kanya ko talaga siguro namana ang ugali ko na pagiging makasarili. Walang ibang mahalaga sa amin kung hindi ang aming mga sarili lamang. Pero papadudot nilalamon na po talaga ako ng konsensya ko ng mga panahon na yon. Kaya po ilang beses ko rin pong iniyakan si Daddy at pinakiusapan na iatras na namin ang demanda kay Nelson. Pero sinabi niya na ayaw niyang mapahiya at mag-isip ng masama ang ibang tao sa amin. Na kailangan daw ay makita ng lahat na ako talaga ang biktima sa nangyari. Hindi niya raw hahayaan na mangyari na dahil sa kalokohan ko ay mawala sa kanya ang katungkulan niya sa simbahan na matagal niyang iningatan at pinagpaguran. Kaya para daw sa ikakatahimik namin ay gusto niya raw talaga na makulong si Nelson. Naging triple po tuloy ang pagka-guilty ko noon, papadudot. Gustong gusto ko na po kasi talagang itama ang naging pagkakamali ko. Pero paano ko gagawin yon kung ang gusto ng daddy ko ay ipagpatuloy ang kasinungalingan na inumpisahan ko? Papadudot, may 3 buwan din ang lumipas bago ako bumalik sa pag-aaral ko noon. Kinuha ko ulit ang mga subject na hindi ko na nagawang pasukan at tapusin bago nangyari ang gulo sa pagitan namin ni Nelson. Mahirap pero pinilit ko na ibalik sa normal ang buhay ko. Lalo na at hindi ko na rin nakita pa noon si Nelson. Hindi na kasi siya uma-attend ng mga church service namin, papadudot. Ang balita ko rin ay lumala raw ang sakit ng nanay niya kaya kinailangan niya itong palaging bantayan. Huminto na rin daw siya sa pag-aaral dahil nga sa nabaon na raw sila sa utang. At siguro dahil na rin sa kahihiyan ay hindi na siya nagpapakita pa sa simbahan namin. Hindi pa rin inatras ni Daddy ang demanda, papadudot. Pero si Pastor ay hindi rin sumuko sa pagkumbinse kay Daddy na tapusin na ang gulo. May nakahanda naman na raw na parusa para kay Nelson at sa nanay nito. At mas okay na raw yon kesa mas skandalo pa ang simbahan at relihiyon namin. Pero ng mga oras na yon ay buo pa rin talaga ang isip ni Daddy na makitang nabubulok sa loob ng bilangguan si Nelson. Naku Clara, hindi pala ako makakasabay sa iyo umuwi. May practice pa kasi kami ng sayaw para sa isang subject namin eh. Sorry ha. Ay, ano pa bang magagawa ko? Hindi naman kita pwedeng kalad ka rin para sumabay sa akin. O siya, mauna na akong umuwi. Maglalakad na lang ako papunta doon sa may sakay ng tricycle. O sige, babalik na rin ako sa gym. Ingat ka. Ingat ka rin mamaya. Bye! Clara, sandali. Nelson, anong ginagawa mo dito? Gusto lang kita makausap kahit saglit lang. Pero alam mo naman na hindi tayo pwede mag-usap kung di natin kaharap sina Pastor, di ba? At alam ko rin na hindi ka magsasabi ng totoo kapag kaharap natin sila.
Lalaki lang kasi ang gulo na to kapag nalaman nila na nagkita tayo ng walang ibang kasamang tao. Kaya please, umalis ka na lang, Nelson. Sino ba nag-umpisa ng gulo na to? Hindi ba ikaw naman, Clara? Nelson, I'm sorry. Sorry? Para saan? Para sa mga kasinungalingan na inimbento at pinagkalat mo? Clara! Hindi mo alam kung paano mo sinira ang buhay ko! Nelson, nasasaktan ako. Bitawan mo braso ko, aray. Alam mo ba kung ano ginawa nila sa akin sa bilangguan? Ha? Pinugbog nila ako dun sa loob. Maraming beses at paulit-ulit. Dahil ang sabi nila, masamang tao raw ako. At ang masasamang tao raw na kagaya ko, hindi na dapat binubuhay sa mundong ito. Pero Clara, wala akong kasalanan. Inosente ako. At ikaw mas nakakaalam nun. Hindi ko naman sinasadya talaga eh. Nagpanik lang ako nung dumating si Daddy sa bahay. Kung hindi mo sinasadya, bakit hindi mo binawi ang lahat ng kasinungalingan na sinabi mo? Dahil natakot na ako. Natakot ako sa sasabihin ng ibang tao sa amin, lalo na sa akin. Kaya ayos lang sa'yo kahit makasira ka ng buhay ng ibang tao. Palibhasa kasi, hindi ka lumaki sa hirap eh. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko mula ng bata pa ako. At ngayon, dinoble mo pa ang hirap na pinagdadaanan ko dahil sa kasinungalingan mo. Dinamay mo pa ang nanay ko. Nang dahil sa'yo, lalong lumubha ang sakit niya. Ikaw, Clara, ang punot-dulo ng pagkasira ng buhay ko! Nelson, please. Please, nasasaktan na talaga ako. Bitawan mo na ang braso ko, aray. Tinakwil kami ng halos lahat ng kamag-anak namin. Tinakwil kami kahit ng mga dati naming kaibigan. Ilang beses na lumuhod at nagmakaawa ang nanay ko sa kung kani-kaninong tao para lang makahiram siya ng pampiyansa sa akin. Ilang mura at sigaw ang tinanggap niya para lang makakuha siya ng pera. Clara, wala naman kaming kasalanan sa'yo eh. Wala akong kahit na anong naging kasalanan sa'yo. Pero bakit? Bakit kailangan mong gawin to sa akin? Bakit kailangan mong sirain ang buhay ko? Nelson? Anong ginagawa mo kay Clara? Tandaan mo to, Clara. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Pagsisisihan mo habang buhay ang pagsira mo sa buhay ko! Hoy, Nelson! Bumalik ka dito! Lori, hayaan mo na siyang umalis. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang tawagan ko ang daddy mo? Wag na please. Ayoko malaman niyang tungkol dito. Ayoko mas maging magulo ang lahat. Hindi naman ako sinaktan ni Nelson eh. Ay, sige, ikaw ang bahala. Halika, aalalayan na kitang tumayo. Pero kaya mo bang maglakad? Oo, kaya ko. Kaya ko. Salamat, Lori. Papadudot, sa totoo lang po ay natakot ako noon sa biglang pagsulpot ni Nelson sa harapan ko. Lalo na sa paraan niya ng pakikipag-usap sa akin. May gigil at galit ang bawat salitang binitawan niya. Ramdam ko rin ang bigat na dinadala niya dahil sa luha sa kanyang mga mata. Yon ang unang pagkakataon na nakita ko ulit siya pagkatapos naming magharap-harap noon sa presinto. Malaki po ang pinayat niya. Nagkaroon din siya ng makapal na balbas at bigote. Halos lumampas na rin sa may batok niya ang makapal niyang buhok at halata sa lalim ng eyebags niya na ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Malayong malayo na po ang itsura niya sa gwapong Nelson na nakilala ko dati. At alam ko na lahat ng yon ay dahil sa akin. Nang makauwi po ako ng bahay ay hindi ko sinabi kay Daddy ang tungkol sa ginawa sa akin ni Nelson Papadudut. Pinakiusapan ko rin po si Lori na sana ay wala na siyang ibang pagsabihan para hindi na rin lalo pang maiskandalo si Nelson. Sa ginawa niya kasing yon ay alam ko na siya lang din ang mas mapapahamak.
Kaya pinilit ko na lamang ang sarili ko na pakalmahin at itago ang lahat. Bakit parang ang daming tao ngayon sa labas ng simbahan? Oo nga po, Daddy. Napansin ko rin po yun kahit kanina nung nagpark tayo ng sasakyan sa labas. Wala namang espesyal na okasyon ngayon. Tsaka masyado pang maaga para sa service ni Pastor. Baka po merong may birthday kaya parang may okasyon ngayon. O siya, sige, maiwan muna kita dito. Pupuntahan ko lang muna si Pastor sa opisina niya, ha? Sige po, dito ko na lang po kayo hihintay na makabalik. Nasaan kaya si Lori? Nakita ko na ang mama niya sa labas kanina eh. Bakit hindi ko pa rin siya nakikita dito hanggang ngayon? Clara, nandito ka na pala sa simbahan. Medyo kararating lang din. Saan ka pala galing? Nakita ko na kasi ang mama mo sa labas kaya akala ko makikita kagad kita. May inayos lang akong gamit sa stockroom. Ah, okay. Lori, bakit pala parang ang daming tao ngayon dito sa simbahan? Akala ko meron lang may birthday pero parang hindi naman kasi ang seseryoso ng mukha ng mga churchmate natin. Clara, hindi mo pa ba alam ang nangyari? Magtatanong ba ako kung alam ko na? Ano ba kasi yun? Ano kasi? May nangyaring hindi maganda sa bahay ni na Nelson kaninang umaga. Ha? Ano yun? Sabihin mo sa akin, Lori. Ay, namatay na kasi yung nanay ni Nelson kahapon. Tapos kaninang umaga, nakita naman siya ng pinsan niya sa bahay na walang malay. Clara, huwag ka masyadong mabibigla sa susunod kong sasabihin sa'yo ha. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin ang lahat ng nalalaman mo, hindi yung pinapakaba mo pa ako ng ganito? Clara, si Nelson kasi, nagtangka siyang magpakamatay. Nang makita siya ng pinsan niya sa loob ng bahay nila, may katabi siyang bote ng muriatic acid. Yun ang ininom niya para subukan na tapusin ang buhay niya. Ano? Lori, sigurado ka ba dyan sa mga sinabi mo? Oo, kasi yun ang kanina pang usap-usapan dito sa simbahan. Kumusta si Nelson? Maayos na bang lagay niya? Nakaligtas ba siya mula sa ginawa niya? Hanggang ngayon, critical pa rin ang lagay niya. Ang narinig ko pa mula sa mga kasapi natin dito sa simbahan na may mataas na katungkulan. Nagtatalo sila kung magpapadasal pa ba sila para sa kaligtasan ni Nelson o hindi na. Alam naman kasi natin na napakalaking kasalanan ang ginawa niya. Ako may kasalanan nito eh. Kasalanan ko kung bakit yung nagawa ni Nelson. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo naman inutos kay Nelson na subukan niyang magpakamatay eh. Pero kung dahilan ko bakit nasira ang buhay niya, kaya parang ako na rin na nagtulak para gawin niya yun. Kasalanan ko talaga to, Lori. Kasalanan ko lahat ng to. Dapat sinabi ko na lang ang totoo. Hindi ko na dapat tinago pa yun. Dapat hindi ko na lang ibinintang sa kanyang naging pagkakamali ko. Tama na, Clara. Baka may iba pang makarinig sa mga sinasabi mo eh. Ay, hayaan mo na lang ang nangyari. Hindi na rin naman natin maibabalik ang lahat eh. Ipagdasal na lang natin na sana mailigtas siya ng mga doktor. Papadudot, bago po ako mapahaguluhol sa loob ng aming simbahan ay nag-decide na akong umuwi na lamang. Pinasabi ko kay Lori na sabihin kay Daddy na nauna na akong umuwi. At nang makarating ako sa bahay ay hindi ko na po talaga napigilan pa ang sarili ko na umiyak ng umiyak. Hindi ako makapaniwala na ang simpleng tuksuhan at pustahan namin ni Lori ay pwedeng makasira ng isang buhay. Naisip ko noon na dapat ay hindi ko na lang sinama sa trip ko si Nelson. Na dapat ay hindi na lang ako nagsinungaling at gumawa ng kwento. At dapat ay hindi ko na lang siya pinahamak. Nang makauwi naman ng bahay si Daddy ay nalaman ko na ligtas na ang buhay ni Nelson, Papadudot. Halos maiyak ako sa tuwa nang marinig ko yon. Pagkalipas lang ng ilang araw ay binalita naman sa akin ni Lori
ang naging kalagayan pa ni Nelson. Nagkaroon daw siya ng komplikasyon dahil sa ginawa niya. Nasunog ang lalamunan niya dahil sa ininom niyang muriatic acid. Kaya kinailangan ng butasan ang tagiliran niya at lagyan ng tubo upang doon na padaanin ang lahat ng kakainin niya. At ang lahat ng pagkain na yon ay kailangan ng i-blender upang hindi mahirapan ang katawan ni Nelson na i-digestion. Ang masama pa doon, Papa Dudut, ay panghabang buhay na raw ang sitwasyon na yon. Nang kausapin nga raw si Nelson ng mga kasapi ng simbahan namin ay sobra daw ang pagsisisi niya sa ginawa niya. Sinabi raw ni Nelson na parang pinarusahan na kaagad siya ng Diyos dahil sa malaking kasalanan na binalak niyang gawin. Hindi na lang daw talaga niya matanggap na wala na ang nanay niya kaya pumasok sa isipan niya na tapusin na lang ang sarili niyang buhay at sundan na lamang ito. Iniatras na rin namin ni Daddy ang demanda kay Nelson noon, Papa Dudut, at pagkalipas lang ng 2 buwan ay nalaman ko na umalis na siya sa lugar namin bilang parte at pagtanggap niya ng parusa ng aming simbahan sa kanya. Mula noon ay hindi na ako nakarinig pa ng balita tungkol sa kanya. Papa Dudut, hindi rin naman po naging madali para sa akin ang tanggapin ang lahat ng mga nangyari. Sobrang na-depress po talaga ako ng mga panahon na yon. At sumagi na rin sa isipan ko na tapusin na lamang ang buhay ko. Dahil alam kong yon lang ang sapat na kabayaran sa kasalanan na mga nagawa ko. Gustong gusto ko na kasi talaga na matanggal ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. At sigurado ako na mawawala lang yon kapag tinapos ko na ang buhay ko. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay hindi ko rin po yun ginawa dahil ang naiisip ko noon ay ayoko nang madagdagan pa ang kasalanan ko. Kaya pumayag ako sa gusto ni Daddy na magpa-check up ako sa isang espesyalista sa pag-iisip. Natulungan naman ako nito na kahit papaano ay mabawasan ang matinding depression na pinagdadaanan ko. Hindi ko masabi-sabi na tuluyan na yung nawala, pero kahit papaano ay nagagawa ko ng makatulog ng maayos noon. At paunti-unti ay sumisigla na ako sa tulong na rin ni Daddy. Pero Papa Dudut, kung kailan naman po unti-unti nang nakakabangon noon, ay saka naman po dumating ang isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko alam kung pagsubok ba o parusa sa akin. Namatay kasi ang daddy ko nang dahil sa isang aksidente. Sumabog ang tangke ng LPG sa gusali na pinagtatrabahuhan niya at kasama siya sa mga nasawi. Noong ko ulit naramdaman, Papa Dudut, na para bang gusto ko na lang biglang maglaho sa mundong ito. Dahil ang kaisa-isang tao na kasama ko sa buhay ko at hindi napagod na alalayan ako ay nawala pa sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ay pinilit kong magpakatatag. Ayaw ko nang tuluyan pang masira ang buhay ko dahil sa mga naging kasalanan ko. Tumira ako noon sa mga kamag-anak ko at nagpatuloy sa pag-aaral habang pilit na kinakalimutan ang lahat ng mapait na parte ng alaala ko. Mahirap, sobrang hirap po, Papa Dudut. Pero wala naman akong ibang pagpipilian. Kesa mahirapan akong tanggapin ang lahat ay mas mabuti pa na kalimutan ko na lamang. Pero hindi ko rin naman masasabi na nagawa ko yon, Papa Dudut, dahil kahit halos 20 taon na ang nakakaraan ay parang sariwang-sariwa pa rin dito sa dibdib ko ang sakit. Nagigilty pa rin ako dahil sa kasinungalingan na pinagkalat ko noon. At kagaya ng sinabi ni Nelson sa naging huling pag-uusap namin, habang buhay ko talaga sigurong sisisihin ang sarili ko dahil sa pagsirang ginawa ko sa buhay niya. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko na ito. Maraming salamat po sa pagpili at pagbabasa ng kwento ko para sa araw na ito. At sana sa oras na marinig ko na tong maere sa inyong programa ay maging tulay na ito para tuluyan ko nang makalimutan ang lahat ng masasamang nangyari sa buhay ko. Dahil sa maniwala kayo at sa hindi ay 20 taong ko na pong pinagsisisihan ang kasalanan na nagawa ko noon.
Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clara. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.